dear beloved, Boss Mike, Cervera. Umulan ng Oh, di na ba kayo nagsawa rito? Lagi na lang sinasabi nito, puting ahas ha. Yung puting ahas niya, Diyos ko po, pumula na nga eh. Pumula na sa sobrang gamit na gamit niya. Yung ahas, pumula na. Di po ba, mga kababayan? Shelpa, thank you naman. Oo, naku, oo. Oo. Ano, impeachara, masaya ako, tatay. Talaga, ikaw talaga. Post mo kaya yan sa, ano mo, post mo yan sa Facebook mo. Ito na, pakinggan na natin, mga kababayan, ha? Ito na. Pasok! ayon sa ating putingas, umulan ng pera sa House of Representatives. Ngayong araw, sa duffel bags nakalagay ang perang isinuhol sa mga kawatang congressman. At ito, mga kapalangga, ay utos o mando ng Bangag Administration. Mga kababayan, talagang ito, kung hindi kayo kikilos, kung hindi kikilos ang ating mga militar, ang mga pulis na mag-speak up, then talagang pamumunuan kayo ng mga bangag. Tandaan ninyo. Nakita nyo magsalita to, alam nyo, sa totoo lang, ako'y nagpapasalamat kung bakit siya ganyan. Bakit kanyo, mga kababayan? Sa kanyang gawi, sa kanyang gawi ng pagsasalita at papahayag ng mga opinion, mga kababayan, diyan nadidismaya lalo ang mga karamihang Pilipino. Naniniwala ba kayo doon, mga kababayan? Na ang mga Pilipino po ay ayaw ng mga salitaang kabastusan at pambabastos, kabastusan, pangit na salita, nagmumura na salita, no? Magtatawag ka ng kung ano-ano sa isang tao. Yan po, mga kababayan, ayaw na ayaw, hindi kultura ng mga Pilipino yan. Di po ba, mga kababayan? Hindi kultura ng Pilipino ang pagiging bastos at pagiging balahura mo. Naniniwala po ba kayo na hindi ganon ang mga Pilipino? Na nambabalahura tayo, lalo't isang presidente, pinuno ng bansang ito, mga kababayan. Diyan ho nadidismaya lalo. Yung alin, mga kababayan, yung mga Pilipino, ayaw nila niyan. At ang tinatamaan dyan, mga Duterte. Di po ba? O kayo, pipiliin nyo ba yung ganyang klaseng pagpapahayag, yung ganyang klase maka-insulto sa Pangulo? Sige nga, mga kababayan, di ba? Siyempre, pipiliin nyo ako. Ay, nako, mga kababayan. Siyempre, pipiliin nyo ako. Kaysa rito. O, di ba? Walang ginawa ito kundi magsalita. O, eto, nangiingganyo pa ngayon. No? O, bukod sa pagsasalita ng masakit, masama, at kabastusan, kawalangyaan, abay, eto, oo, nangiingganyo pa. Bah, maharli ka. Magtatatlong taon mo nang ginagawa yang mangingganyo ka. Mga kababayan, magtatatlong taon na ho yan na ginagawa niya. Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag ako ay naimbitahan sa Kongreso, abangan ninyo. Talagang ilalaglag ko to. Oo, bahala na siya sa mga binanggit niyang tao, mga kababayan. Napakaraming binanggit neto na tao na nasa likuran daw niya. Sabi pa niya, babak apan tayo ni ano, ni ganyan, ni ganito, ni ganyan. Kaya, mag-withdraw na tayo sa pagsuporta kay Marcos Jr. Sabi pa ni mga kababayan, di ba? So, doon ko na lang sa Congress sasabihin yung mga taong nasa likod niya. Kasi galing mismo sa bunganga niya yan. Tandaan ninyo, hindi ba kayo nagtataka? Sa dami kong banat sa kanya, hindi makaporma. Kasi alam niya, totoo lahat ang sasabihin ko't sinasabi ko. Di po ba, mga kababayan? Totoo lahat. Hindi ko galing magsinungaling. Tayo ay pinalaki ng ating mga magulang na may takot sa Diyos at mapagmahal sa kapwa.
at marespeto na rin sa mga babae. Di ba? Ganun yun, mga kababayan. Ito ba'y pinalaki ng maayos ng kanyang magulang? O lumaking mag-isa kaya hindi natutunan ang magandang aral? Di ba, mga kababayan? Ganun yun. O kung kayo, hindi kayo napalaki o nagkulang ang inyong mga magulang o dili ka naman kaya dahil sa kabisihan nila ay hindi na kayo nabigyan ng magandang aral. Tandaan nyo, mga kababayan, ang tanging pinakamahalaga na maibibigay natin at maipapamana sa mga anak natin ay yung pagiging mabuting tao, may takot sa Diyos, mapagmahal sa kapwa, kasama na dyan ang pagiging marespeto, at higit sa lahat, mga kababayan, mapagmahal sa magulang. Nako, mga kababayan, oo, lahat ng nabanggit, oo, ginagawa ko yan. Sabay siya. Diba? O at itanungin niyo siya, kung ganun siya, kung siya ba ay naaruga ng maigi ng kanyang mga magulang. Kasi mga kababayan, yung mga gawing ganyang mga pagsasalita, yan po ay nagpapatunay na etong tao na ito ay hindi po nagkaroon ng magandang asal na namana sa kanyang mga ina't ama. Diba, mga kababayan? Oh, ganun yun, mga kababayan. Kaya nga sabi ko, bakit itong taong ito ay mayroon pa rin kahit papanong naniniwala? Sabi ko nga kanina, 3 ang klase ng mga tao. Yung mga tao na pagka nakita nila na nagsinungaling ka't hindi maganda yung mga sinasabi mo, ayaw na nila. Meron naman yung iba, papanoorin ka pa rin, bibigyan ka ng pagkakataon, ilang beses, 1, 2, 3, ganon. Oh, pagkatapos hindi ka nagbabago, iiwang ka. At yung isa naman, panatiko talaga, mga kababayan. Bakit? Bakit? Kahit nga sinabi ko kanina, kahit anong sabihin mo, kahit nga sabihin mo, ang Diyos, ang demonyo, maniniwala yung mga yun eh. Bakit? Sa sobrang pagiging panatiko nila dyan. Kaya sinasabi ko nga lagi rito sa ating live, pagka maliho ako, itama nyo ako. Dahil ako yung taong mabilis tumanggap ng pagkakamali. Di po ba? Mabilis ako tumanggap ng pagkakamali. Kaya nga yung may bumanat sa akin sabi, babaero ka. Oo! Diba? Oo agad, dinaamin ko. Masama ba yun? Diba? Ang mahalaga, hindi ka nang aagrabyado at nang aabuso. Diba? Kung nang babae ka, bigyan mo naman ng bahay, kotse, negosyo. Masama ba yun? Hindi kayo nagkasundo, naghiwalay kayo. Huwag mo nang bawiin yun. Kung pababawiin yun, binigay mo na. Ang binigay mo na, ibinigay mo na. Ngayon, ang masama rito, mga kababayan, sa pagiging babaero ninyo, abay yung pinagsasabay-sabay ninyo. Diba? Laila Collins. Pinagsasabay-sabay ninyo, mali yun. Kailangan one at a time. Pagkatapos ng isa, sumunod isa uli. Ganon. Di wala kayong inagrabyado at hindi kayo nanloko at hindi kayo nagtaksil kahit kanino. Tama mali, mga kababayan. Ano? Tama naman, di ba? Sa mga hindi pa raw nagla-like, nako mga kababayan. Di ba? Ito na, tuloy na natin. Marley ka, sige na. Ayon sa ating putingas, umulan ng pera sa House of Representatives ngayong araw. Sa duffel bags nakalagay ang perang isinuhol sa mga kawatang congressman. At ito, mga kapalangga, ay utos o mando ng Bangag Administration. Kita mo, pinagbintangan na naman si Pangulo. Sinabi na nga ni Pangulo, ayaw di ba? Tapos ngayon, tinuturo na naman si Pangulo. Si Pangulo nga, nung nakaraan, sinisisi nyo. Sinisisi nyo na pinigil-pigilan kasi ni Pangulo. Kita nyo, mga kababayan. Pero ayaw ko siya babaero. Babaero ba yung pag sinabing
Pagkatapos ng isa, isa naman. Hindi naman sabay-sabay. Ang mga babaero, yung pinagsasabay-sabay, ganun. May asawa, abay, dumidiskarte pa ng iba. Ito, bago ko ituloy to si Maharlika, ha? Para matuto kayo. Ha? Hindi tulad ng iba, wala kayong natututunan. Ito, diskarte dyan, mga kababayan, ha? Pakinggan nyo maigi itong sasabihin ko. Oh, eto yan. Mga kababayan, pagdating sa pakikipagrelasyon, kailangan maging sincero. Tama po ba? Di po ba? Tama po, di ba? Kapag ho kayo pumasok sa isang relasyon, kailangan ho ay gawin nyo yung requirements noon. Ano yung requirements? Magiging tapat kayo. Ha? Wag ho kayong babaling sa iba, wag kayong titikim na ng iba, wag na kayong susubok sa iba, wag na kayong matutokso sa iba. Tandaan nyo kahit na meron pang pagkakataon na gawin ninyo tingin nyo hindi mabubuko. Hindi ho tama yun. Oh, mga kababayan, ngayon, eto naman, ano, ha? Sa mga asawa ninyo, maraming ganito. Eto ha. Kayong mga kalalakihan, kayo. Mamaya, mga babae naman. Kayong mga lalaki, walang ya kayo. Biruin ninyo yung asawa ninyo, iniiwan nyo sa bahay. Tagaluto, tagaalaga ng mga anak ninyo, ha? Tagalaban ninyo. Lahat na. Abay, nalosyang na yung asawa nyo eh. Nung nalosyang, anong ginawa ninyo? Humanap kayo ng iba. Bata, sexy. Diba? Tuwan-tuwa kayo. Pinagmamalaki nyo pa sa mga barkada nyo. Pating na yan. Tapos yung asawa nyo nandoon sa bahay. Ha? Aligaga. Hindi man lang maasikaso na yung sarili dahil sa responsibilidad niya sa inyong mag-aama, sa inyong pamilya niya. Diba? Ngayon, eto mga kababayan eto. Yung chika bebe, yung kabetsyong, mga kababayan, niririgaluhan ng iPhone. Samantalang yung asawa, nananatili pa rin sa Nokia. Yung kabit nyo may iPhone. Yung asawa nyo, Nokia. Yung kabit nyo, binibili nyo ng alahas, relo, Rolex, kung ano-ano pa. Yung asawa nyo, nagtsatsaga sa Mickey Mouse na relo niya. Casio, Timex. Kita nyo mga kababayan, maraming ganyan. Ito ang payo ko sa inyo. Ito ang payo ko. Alam nyo, yung babae na yon, panandalian lang ninyo. Isipin nyo maigi. Yung mga binibigay nyo sa subetsyong ninyo, dapat ay binibigay ninyo sa asawa nyo. Diba, DJ? Gayahin nyo si DJ Byron. Ganon. Diba? Kasi baliktad talaga mga kababayan eh. Eto pinagsasabihan ko yung mga lalaki. Marami hong ganyan. Opo, ha? Hindi po ako kasama ron. Alam nyo si Arnold Lopez, baka kasama siya ron. Ako, hindi. Diba? Sa mga kababaihan naman. Wag tayong baka sabihin nila, ba't lalaki lang? Yung mga babae naman, lalo na. Ha? Lalo na yung mga nasa abroad, ang mga asawa. Walastik na yan. Ha? Natutokso talaga yung mga yan. Diba? Natutokso sila mga kababayan eh. Siyempre ay dadahilan eh. Wala ka kasi, nalungkot ako eh. Nalungkot ka pala eh. Di dapat pinasaya mo yung sarili mo kasama mga anak mo. Diba? Unfair naman doon sa lalaki. Nagtatrabaho sa ibang bansa. Abay, halos hindi na kumain yung mga yun. Mayroon lang maipadala. Pero yung pinapadala niya, hinahatian mo pa yung iyong kirida. Anak ng pating. Di ba dapat iniipon mo yon para pagdating niya, maging proud siya sa'yo. Sasabihin mo sa asawa mo, Leng, mahal, meron na akong naipon. Eto ho,
ito yung mga pinapadala mo noon. Eh di magiging talagang matibay ang pagsasama, 'di ba, mga kababayan? Tama po ba, mga kababayan? O, bato-bato sa langit, ang tamaan, wag magalit. Pero real talk 'to. Totoong nangyayari 'to. Iba naman ang diskarte nitong si Maharlika, 'di ba? Si Maharlika, eto walang pakialam sa pagmamahal. Wala ho itong pagmamahal. Sa puso niya, wala hong pagmamahal. Bakit kanyo? Ang mahalaga lang sa kanya pera. Pera ng pera. Oo, papatol yan dahil sa pera. Kahit anong edad mo pa, kahit nga di na tumatayo yan eh. Papatol at papatol yan eh. Kahit mangawit ang kanyang panga. Okay lang sa kanya basta may pera. Diba? Oh, tama mali. May ganun ding babae. Wala talaga yung pagmamahal. Ang kailangan lang niya, pera, pera, pera. Diba? Pero nga ako mga kakilala eh. Sabi niya, walang niya. Ako kasi wala akong pinipiling mga kaibigan ha. Walang niya. Besh! Nangangawit ang pangak mo. Hindi man lang tumayo. Astig. Ha? Nangawit na daw yung panga niya eh. Hindi pa rin daw tumayo't tumigas eh. Parang eto. Diba? Kaya siguro nung naisip niya, na ano, mga kababayan, nung naisip niya na, wala mo silbi. Diba? Wala akong, ano pa ang gagawin ko rito? Magki-KFC na lang ako lagi. O kaya ito si Maharlika, abay tinegi. Diba? Tinegi, mga kababayan. O di tapos yung problema niya, o hanap ng bago. O, diba? Iispat na naman ng ano. O, yung wala sa dati, o hanapin niya sa bago. Di okay naman ano, mga kababayan. Okay rin yung ginawa niyang diskarte. Pero mali. Maling pamamaraan, mga kababayan. Oo, maling pamamaraan. Alam naman natin yung mga puti, o exotic, ang itsura ang gusto. Oy, wag kayong real talk ako eh. Oh, 'di ba? Aminin natin, yung mga puti, exotic ang itsura na gusto. Para bang doon sila ginaganahan. Kapag mga itsurang kambing ang katabi tuwing gabi. Di ba? Ewan ko ba, bakit parang doon sila ginaganahan o nabuboost yung kanilang mga energy sa pakikipag bam-bam. Di ba? Parang bam-bam sila ng bam-bam pagka mukhang kambing yung katabi nila eh. So, eto na, punta na natin ito baka saan po pa ako mapunta. O Maharlika, pagbibigyan na kita, o manahimik na tayo. O mga kababayan, sa mga hindi pa nakakapag-like, share, and subscribe, ano? Mga kababayan, eto na, o pasok. Ayon sa ating putingas, umulan ng pera sa House of Representatives. Ngayong araw, sa duffel bags nakalagay ang perang isinuhol sa mga kawatang congressman. Paano mo naman nasabing talagang meron? Biruin ninyo, alam nyo ba kung gaano kadami ang 1 milyon? Ano yan, DJ Byron? Isa lang ang kilala ko na ano, pagbigyan natin to. Isa lang kilala ko ang kambing. Tumitiri. Baliktad naman yun. Kung ang mga puti mahilig sa mga mukhang kambing, yun naman, mahilig tirahin ng kambing. Diba? Magkaiba yun. Tumitira ng kambing yun eh. Ito naman mga gusto tirahin yung mga exotic ang beauty. Huwag naman mukhang kambing. Nasabi ko ba mukhang kambing? Sorry ha. Hindi ko sinasadya. Ito na mga kababayan. Alam nyo ba, yung sinasabi ng iba, daan-daang milyon. Tapos sasabihin niya, nakalagay daw sa bag. Alam mo ba kung gaano kalaking bag? Yung pagsisidlan ng 100 milyon? Anak ng tinapa naman. Alam nyo ba yun? 100 milyon. Abay, kapag ka 100 milyon mga kababayan, idadaan mo sa Congress, doon, naku, kitang-kita mo na, oh. Diba?
alam nyo kaya sila hindi pare-parehas ng sinasabi, wala silang koordinasyon sa isa't isa. Sa kanilang propaganda, basta lang binaba, dali-dalian nyo ha. Laura LC, thank you naman ha. Oo, na nanonood sa California. Hindi po ba kayo papauwiin tulad niya? Kasi eto, Ma'am Laura LC, si Maharlika ipauuwiin na. Opo, dahil nga, alam nyo naman yung deklarasyon ni Pangulong Trump na ng Amerika, lahat ho ng may mga kaso, abay, pauuwi na. Ito naman si Maharlika, immigrant to Diba? So ngayon nagkakaso at patong-patong na. Yung kaso. Kaya eto si Maharlika uuwi na ho rito. Ewan ko lang kung meron siyang ibang pupuntahan. Baka naman magpapasaklolo kung kani-kanino tulad nila Digong, baka magsama na sila ni Roque. Diba? Kasi si Roque hindi makita dapat siya rin. Diba? Dahil kapag ito hindi napagbigyan ng mga Duterte, aamin to ng bigla-bigla Maniwala kayo sa akin. Aamin to at magsasalita to. At yung mga sasabihin ko, halimbawa, ako'y napunta ng Kongreso, lahat yun, patutotohanan niya. Diba, mga kababayan? Eto na. Sige, tuloy. At ito, mga kapalangga, ay utos o mando ng Bangag Administration. Uuwi na, Roberto. O, kita nyo. Bangag Administration. Kita nyo sinasabi niya, bangag ba sa dami na? Sa dami na ng mga kababayan, ng ginagawa na proyekto. Ultimo nga Davao na hindi niya kaalyado. Maharlika, alam mo ba yon? Ultimo Davao na hindi niya kaalyado. Anong ginawa niya doon? Binigyan ng mga proyekto. Merong tunnel, merong kalsada, merong para sa magsasaka, meron para sa mga mangingisda, at meron ding pabahay, munting tinig. Eto. Tente, maganda at napakatibay. Yan ang housing project ni PBBM sa Davao City. Kita nyo mga kababayan, grabe ang pabahay na yan. Sa Davao, sabi, ang swerte ng Davao City. Diba? Ito po mga kababayan, para sa inyong kaalaman, dagdag sa mga hindi nakakaalaman. Siguro kayo alam nyo na, no? Alam nyo na. So eto yan mga kababayan, eto yan. Malalaman nyo na isang mabuti ang presidente kung hindi pipersonalin yung mga kalaban sa politika. Tulad ng mga kababayan, ng mga Duterte. Kung iba-ibang presidente, mga kababayan, dahil kalaban ka sa politika, yung bayan mo kakawawain. Diba? Yung bayan mo kakawawain nila kapag kalaban ka sa politika. Isang halimbawa, mga kababayan. Diba si Pulong, ay si Baste, minsan sinabi na kapag sila'y nakabalik, saan? Sa posisyon. Anong gagawin nila? Gagawin nilang malamarawi ang Ilocos Norte. Kita nyo? Ganyan yung masasamang tao. Ganun ho yung masasamang tao. Pero si Pangulong Bongbong Marcos, kalaban ka sa politika, nagpapatayo ng pabahay sa bayan mo. Nagpapatayo ng mga kalsada, ng mga proyekto, ng mga patubig, ng para sa mga magsasaka, nagbigay ng titulo. Kita nyo? Yan na ho yung sinyales na sinasabi ko. Ibukas ninyo yung inyong kaisipan. Sa mga binibitawan lang na salita ng mga Duterte, alam na alam nyo na kung gaano sila kasama. Pero si Pangulong Bongbong, mga kababayan, hindi yun yung kanyang intensyon. Dahil sa puso niya, sa isip niya, at prinsipyo niya, siya po ay hinalal ng taong bayan mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Mula Batanes hanggang Hulo. Presidente po natin. Kaya yung serbisyo sa mamayang Pilipino, walang pipiliin. Kalaban man sa politika, balwarte man ng mga kalaban niya, okay lang yan, dapat serbisyuhan pa rin dahil sila ay nakapaloob pa rin sa ating bansang nasasakupan at pinamumunuan niya. Tama po ba mga kababayan? Diba? At yun ang totoo sa may malinaw na kaisipan na tulad ko, mga kababayan.
ayun ho yung pananaw ko na totoong mabuting presidente, mabuting tao, at merong prinsipyo. Walang sinisino. Kung si presidente walang sinisinong Pilipino sa pagtulong paglilingkod, si Digong, may sinisino. Pinipili lang yung mga pinapapatay nun. Di po ba, mga kababayan? Oh, yan po. Ito si Maharlika, napaka-gunggong talaga eh. Oh, tuloy. Ayan. Talagang, ito, kung hindi kayo Oh, kikilos, sige, pag-aralan yung sinasabi nito ha. kung hindi kikilos ang ating mga militar, ang mga pulis na mag-speak up, then talagang pamumunuan kayo ng mga bangag. Tandaan ninyo. Tingnan nyo, no, yung salita, pamumunuan kayo ng bangag ba yung ganun? Napakaraming proyektong ginagawa. Tumutulong sa atin para maiangat tayo kahit nahihirapan. Hindi na nga nakakatulog. Dahil ang pinoproblema niya ngayon, mga kababayan, alam nyo kung ano yung pinoproblema niya? Yung inflation. Hindi niya kinakatulugan yan. Sabi niya sa akin, mga kababayan, Mike Cervera, hindi na ako nakakatulog. Paano ko ba susolusyonan itong talagang hindi mapigilang inflation eh. Kasi kahit sa ibang bansa talaga, yan ang problema nila. Oo. Gusto ko man na gawin talaga yung aking magagawa. Ginagawa ko naman lahat. Kaso talagang ganun eh. Mga kababayan, buong mundo, pinoproblema yan eh. Mr. President, wag mo namang abusuhin yung sarili mo. Dapat, ang gawin mo naman, gawin mo lang yung tama. At ang mga tao, sila na may marunong manimbang eh. Huwag mo nang intindihin yung mga nagrereklamo. Yung mga nagrereklamo na yan, mga tamad lang yan eh. Di ba? Meron pa nga ibang mga vlogger eh. Kinukundi na yung pagbablog ko. Ano problema nyo sa pagbablog ko? Masipag akong tao. Di ba? Masipag akong tao eh. Kung maaaring yung oras ko buong araw gagawin ko buong araw ako magla-live bakit? Bakit ko naman sasayangin yung aking, matuto kayo. Wag natin sasayangin yung mga oras natin sa walang kakwenta-kwentang bagay. Ako ganun eh. Opo, kaya ako siguro umunlad ako, Di ba? Kaya ako siguro umunlad ako. Dahil masipag akong tao. Pero ninyo, hindi ako nag-aaksaya ng oras eh. Basta, nakapagpahinga ako, kaya kong mag-vlog, kaya kong pumasok sa opisina, kaya kong mag-visit sa mga pinapagawang mga outlet. Nako, nandoon ako. Etong mga ito, mga kababayan, yung katwiran, porke nagbablog ka, naghihirap ka na raw. Di okay na, di ba mga kababayan? Okay na. Sige, naghihirap na ako. Dahil naghihirap na ako mga kababayan, nakikita nyo na ba tong t-shirt ko? Yung t-shirt ko galing pa ng Italy, ipapamigay ko. Mga kababayan, itong t-shirt na to, na ipapamigay ko sa inyo. Ayan, may pirma pa ni Pangulo. Di ba? Yan, may pirma ni Pangulo. Pero tandaan nyo, makikita nyo, ipapapirma ko talaga ng personal yan sa kanya. Di ba? Ito ang t-shirt na to, 100% cotton. 101 pa nga eh. Di ba? Di ba? Tapos may tatak sa likod. Surprise na lang ha. Surprise kung ano nakalagay sa likod. Ito ipapamigay ko na t-shirt sa inyo mga kababayan. Nako mga kababayan. Yung quality nito, libuhin. Yung mga branded na makikita nyo. Saan? Sa mga mall. Yung mga branded, hindi po ito yung mga mid branded. Ako bumibili ako, isang t-shirt ko, 45,000 eh. Di ba? 45,000. Nung pinagtabi ko to, at saka yung 45,000 na t-shirt, mga kababayan halos parehas lang eh. Putik talaga, yung pangalan lang talaga yung binibili natin, Di ba, Ma'am Jo? Nandiyan ba si Ma'am Jo? Shoutout pala sa inyo, nakalimutan ko na, mga kababayan, hindi po ako makatag-iisa. Yun na nga. Hindi ako, 200. Bakit? Bakit 200? Hulaan ninyo.
Bakit 200 yung ipapamigay ko na, nako, iba quality t-shirt? Mga kababayan, pwede nyo hong itong gamitin kahit saan kayo magpunta. Kahit pagmamalaki nyo to, mga kababayan. Oh, bakit? Bakit 200 ang ipamimigay ko? Oh, sige nga. Dahil ho, mga kababayan, 200 kasi mag 200,000 subscriber na tayo. 'Di ba? Bilang pasasalamat ko po sa inyo. At syempre mga kababayan, bago ko ituloy itong isang ito na malapit nang mapauwi, mga kababayan, unahin natin yung ating mga senior citizen. Ano po? Na sila ang magbenepisyo. Kung merong mga kababayan, kung may mga sumobra para sa mga senior citizen natin na mahal natin, tsaka na ho kayo, 'di ba? Mahuli na ho. At saka yung mga may kakayanan, 'di ba? Mahuli na, mga kababayan, ano? At kapag nakita nyo, sana, basta ho, hihintayin lang ho natin kasi yung mga damit, in-order pa ho sa Italy. Opo, ha? Yan ba yung t-shirt? Fred Perry, mura lang yun, bro. Napakamura lang ng Fred Perry. Ang Fred Perry, nagkakalaga lang yan ng 3,800 to 7,000 plus. Diba? Marami akong damit agad, Fred Perry eh. Pinambabahay ko nga lang eh. Oh, diba? Oh, mumurahin ho yun. Oh, ay bumili kayo ng Louis Vuitton, ng mga Givenchy, ganyan. Diba, mga kababayan? Oh. Okay na. Basta ho, mauna senior citizen. At kontakin nyo na habang maaga si Arnold Lopez. Ano po? Ayan, nandiyan naman si Arnold Lopez. Parehas naman yan eh. Oh, basta ho, kontakin nyo siya. Ibigay nyo na yung pangalan ninyo. Magbigay kayo ng ebidensya na kayo senior na katulad ko. Okay na ho yun. Diba? Ito lang yung pagmamalaki ko sa inyo, maipagmamalaki nyo itong damit na ito. Di ba? Unang-una, syempre nandyan yung pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos at pirma niya. Ikalawa, mga kababayan, meron surprise sa likod. Hindi ko ipapakita kung ano yung nasa likod. Ha? Oh, para sa inyo po yun, 200 na piraso na ating t-shirt. Ano po? At ang unang magbebenepisyo po ay yung ating mga senior citizen na mga kababayan. Di ba? Alam nyo naman, pagka senior na, mga kababayan, nagtitipid na para sa maintenance nila. Di ba? Kaysa naman, mga kababayan, na bumili pa sila ng t-shirt sa kung saan-saan. O, di ba? O, nagtitipid na yung mga yan na ng mga damit nila. O, di bigyan na lang natin sila. May jacket na kayo, may t-shirt na kayo, no next, mga kababayan. O, isipin ko naman kung ano yung susunod. Baka brief, panty naman. So, ito na mga kababayan. Opo ha, o, nandiyan na si Arnold Lopez. O, ayan na. O, ayan na, o, kontakin nyo na lang yan. O, di ba? O, sige na, ito na mga kababayan, punta na natin itong luka-luka. Papasok lang. Itong impeachment kay Sara, sinabi ko na to sa inyo. Dahil nga, may nakarinig mismo na katabi ni Bangag at ni Lisa Tanas, ni Tambaluslos, nung ito'y pinag-usapan nila. Naku, yan ka na naman, gumawa ka na naman ng kwento. Dito ba kayo nagsasawa sa mga imbento? Imbentong kwento, imbentong mga mga balita niya. Lagi na lang gamit niya sino, mga kababayan? Gamit yung puting ahas daw. Ang puting ahas lang naman yan, sino? Sigurado si Vic Rodriguez lang. Diba? O, tuloy. Ang pera daw, cash, ayon sa ating puting ahas, na nakalagay sa duffel bags na inintrega o ibinayad sa mga tiwaling pumirma. Ayan, palpak ka dyan sa balita mo na yan, duffel bags. Alam mo ba kung gaano karami ang 100 milyon? Luka-luka. Hindi kakasya. Kung hindi ka ba, naku, ewan ko ba sa inyo, kaya kayo nasisira. Tuloy. Na kongresista. Kinulong sa isang room ang mga pinilit pumirma sa impeachment laban kay VP Sara.
Ibig sabihin, yung ibang mga pumirma ay napilitan. Kita mo, pinilit daw, samantalang nung inimpeach siya, lahat nagpapalakpakan. Umingay ng palakpakan, di ba? Ito pang isa, no? Mga kababayan, galing talaga ni Sandro, no? Iba? Oo, tuloy. lang. Ikinulong sa isang kwarto, kinuha ang kanilang cellphones, at nagkatakutan. Tignan nyo, mga kababayan, yung kwento niya. Kaya nasisira talaga tong mga to eh. Ginawa mong bata yung mga congressman? Ano ka? Eh di dapat pumalag yung mga yan. Kukunin daw kukunin daw yung mga kababayan, yung cellphone. Ha? Kailangan daw kumpiskado. O bago pumasok sa kwarto. Anak ng tinapa. Ano yan? Gagawa kayo ng sex video tulad ng ginawa nyo? Walang ganun, Maharlika. Huwag mong linlangin yung mga tao. Ay, ito ang ginagawa nila eh. Gusto lang hong galitin yung mga engot-engot na mga Pilipino. Pero mga kababayan, sabi ko nga sa mga may mga maliliwanag ang isip, matinong pag-unawa, abay, malabong paniwalaan to, tatawanan lang eh. Bakit ka ba ginagawa natin at binibigyan pa lang natin ng opinion ito at komento? Para ho nga sinasabi ko sa mga sniper dyan. Sila ho talaga yung pinaliliwanagan ko, yung mga sniper. Yung mga nagre-report ng live ko. Sila po yun, mga kababayan ha. Wala nang iba. Para maliwanagan sila na kahit man lang, kahit minsan, mapakinggan nila at pumasok sa kanilang mga gamunggo na utak. Na pinaglolo ko lang sila ng kampo ni Digong, kasama siya. Nagkaguhan o nagsindakan para pumirma. Bakit kinuha ang cellphone? Para walang mag-take ng picture o videos na sila ay kinuko. Siyempre, kwento niya yan, di ba? Kwento mo yan, masama sila dyan. Kwento mo yan, masama sila dyan. Di po ba mga kababayan? Laging ang kwento at mga litanya at mga sasabihin, mga kababayan, ni Maharlika ay puro kasamaan. Pinapasama niya ng pinapasama sa paningin ng mga maliliit ang utak. Itong ating gobyerno at si Pangulo. Ganun mga kababayan. Pero tayo, halatang halatado. Halatang halatado mga kababayan kung paano ito gumawa ng mga imbentong salita na ipinapakain sa mga maliliit ang utak. Diba? O pinipilit na pumirma sa impeachment articles laban kay Inday Sara para ma-forward nila sa Senado. Ay, na-forward na, Maharlika. Nandoon na. Oo. Nag-adjourn nga lang sa pangunguna ni Villanueva. Diba? Si Villanueva ho ang nanguna para mag-adjourn ang Senado. Oh, diba? Oh, nandoon na. Kaya hihintayin na lang daw sa June 2 ba yun? Oh, tuloy. Yan po ay galing sa Kutingas. At itong si JJ Suarez daw sa Kongreso ay naninigaw na parang julul. Okay, Tanyo? Okay? Hindi sinabi kung bakit siya nagsisisigaw, pero ito'y nangyari. Ito lang mga kababayan. Sa may matinong katinuan at naniniwala naman ako, lahat ng ating mga kongresista, congressman, may matinong may taglay na talino at katinuan. Naniniwala po ba kayo? Dahil yan, hindi magiging congressman, hindi o magiging kongresista kung mahihina ulo niyan. Biruin ninyo, sinisigawan sila ng kapwa nila kongresista. Sa tingin nyo, papayag yung mga congressman yan na sinisigaw-sigawan? Ito mga sinasabi nito Akala niya yung kongreso nasa purok lang. Maharlika, yung kongreso, puro matatalino tao dyan. Ginagawa mong parang yung mga congressman natin nandoon lang nakatahan sa purok na kapag nag-meeting, mga kababayan, nagsisigawan. Di po ba? Napakadaling unawain. Kaya nga yung mga naniniwala lang sa kanila, yung may hangganan lang ang kaisipan.
Yung may hangganan lang ang pangunawa. Ilang beses ko na ba sinabi sa inyo, ang pangunawa ng tao ay may level-level. Kung may pangunawa yung mga naniniwala rito, yun na yung pinakamababang level. Pinakamababang level na ho, yung mga naniniwala pa rito kay Maharlika at sa mga kampo ng degonyo. Di po ba? Ganun lang ho yan. Yung araw. At nagsinungaling ba ang ating puting ahas dito? Hindi. Kaya po galit Puting ahas, puting ahas. Sa lahat ng sinabi ng puting ahas mo, wala pang nagkatotoo. Di po ba? May nagkatotoo na. Ito po sa mga nanonood dito, alam ko naman chismoso at chismosa yung iba rito. At sa mga sniper, tanong ko lang sa inyo, pagkaisipin nyo maigi ito sasabihin ko, ano ang nagkatotoo na sa mga sinabi niya? Kahit isa. Meron na bang nagkatotoo sa sinabi niya kahit isa? Putik na yan. Meron na ba? Mga kababae, wala pa. Wala pang nagkakatotoo. Yung sinalsal niya ng sinalsal na video daw na nagdodroga ang Pangulo, aba mga kababayan, isang scam. Halos 3 taon niyang sinalsal ng sinalsal yun. Mga kababayan, yung nagdodroga daw ang Pangulo, may video. Bakit? Isa yan sa pinang-inganyo sa amin. Nung nire-recruit kami na bumitaw sa pagsuporta kay Pangulo. Di ba? Yung kabuuan ng mga panlilinlang neto sa amin, ilalabas ko kung ako'y may imbitahan sa Kongreso. Kaya naku, manginginig lalo to. Siguro papansinin niya na ako. Gagawa na siya ng mga kwento ulit na pwedeng kasiraan ko. Pero sabi ni Maharlika, si Mike Cervera, kaibigan ko yan. Sabi niya, eto matino to. Totoo naman, matino ako. Di ba? Totoong matino ako. Sabi niya nga mismo matino ako, mga kababayan. Paano niya babawiin yun, mga kababayan? Wala. Walang maitatapon sa akin to. Bukod sa sasabihin niya, babaero ka. Nung nagkita tayo nung una, iba kasama mo. Nung pangalawan, iba na naman kasama mo. Tapos ngayon, iba na naman kasama mo. Aminado naman ako. Di ba? Kung kasalanan na maging gwapo, aamin na kagad ako. Kailangan siguro sabihin mo, kay Pulong, dahil wala naman nagagawang batas yun, sabihin mo, gumawa ng batas na magpapataw sa isang gwapo na katulad ko. Di ba? Eto na. nagalit sila sa akin. Kaya nga nagpadala sila. Anong galit na galit? Di kami nagagalit. Tuwan-tuwa nga kami. Alam mo ba yung kwentuhan namin? Ito, sasabihin ko sa iyo tatapatin kita. Nagkukwentuhan kami. Nagpapasalamat nga kami dahil nandiyan ka. Sa tuwing nagsasalita ka, napapasama lalo si Sara. Napapasama lalo si Duterte. Na hindi nakikita ng mga mangmang yun. Dahil akala nila, basta binanatan, ang kagalit nila, abay, maganda yon. Puntos yon. Mali sila, mga kababayan. Diyan sila nagkakamali. Our beloved Boss Mike